Chapter 26. Papasok na kami sa Asian Hospital at bigla na lang hinawakan ni Chito ang kamay ko. May ibig sabihin ng kanyang mga tingin sa akin. Anong iniisip nito? Pinasadahan pa niya ako ng tingin. Napatingin na rin ako sa sarili ko at alam ko na kung bakit dahil sa suot ko. Masyado kasing maikli ang suot ko. Napangiti ako. Sinadya ko talaga to para hindi kami matuloy pero ngayon niya lang napansin na ganito pala ang suot ko. Ano ba yung suot mo? Mukhang attend ka ng party or pupunta ka sa bar. Nakakunot noon na sabi niya sa akin at lihim ako napangiti. Ang sarap niya kasing asarin. Gustong gusto ko tuwing nagsusungit siya. Parang gusto ko na lang siyang asarin buong araw. Bagay ba? Winigayway ko pa ang suot ko at umikot-ikot sa harapan niya. Sandali kaming natigilan sa paglalakad at tumingin naman siya sa paligid. Stop it, Maricel! Saway niya at pick ko na ata si Monster at ngumiti lang ako sa halip na matakot sa kanya. We're in the hospital and we're not at any party. Marina bulong niya at hinawakan ng braso ko para patigilin ako sa ginagawa ko. Akala ko kasi nasa party tayo. Sarcastic ang sagot ko. Salubong naman ng kilay niya sa sinabi ko. Hinubad niya ang kanyang leather jacket at isinuot niya yun sa akin. Nabigla pa ako sa ginawa niya. Ako lang ang dapat ang nakakakita sa makinis mong balikat at likod. This is only for me. Pasimple niyang hinaplas ang likod ko. I don't want to expose that to others. Madamot ako, my princess. Bulong niya ng tuloy niyang maisuot sa akin ng kanyang leather jacket. Napalunok naman ako. At the same time ay may kung anong kumiliti sa aking damdamin dahil sa sinabi niya. I just realized that I was already smiling in front of him. Hinawakan na muli niya ang kamay ko at sabay kaming pumasok sa room kung saan naroroon ang doktor na titingin sa akin. Kilala niya raw ang doktor at babae ito kaya hindi siya nag-alinlangan na ipatingin ako. Ayaw niya raw sa lalaking doktor. Wala siyang tiwala. Baliw talaga. Pagkapasok ay isang nakatalikod na babae ang nadat na namin. Humarap naman to at unti-unti sa amin. Nanlaki ang mga mata ko na makilala ko kung sino ang nasa aming harapan. Siya yung babaeng nag-check sa akin sa bahay ni Tony. Hindi ko akalaing siya rin pala ang pupuntahan namin. Pareho kami nagulat na makita ang isa't isa. Hey! Nauna siya nagsalita. Do you know each other? Pagtaka ni Chito dahil sa reactions naming dalawa. Ah yes, sabay pa kaming dalawa. How? Hindi makapaniwala na tanong ni Monster. Because of your stepbrother, si Tony ang dahilan kung bakit kilala ko siya. Dinala siya ni Tony sa bahay niya. Tinawagan niya ako para i-check ko siya. Paliwanag ng babaeng doktor. Nakalimutan ko na ang pangalan niya. Masamang tingin naman ang pinukol sa akin ni Chito. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Anong masama doon sa sinabi ng doktor? Anyways, hindi ko mapapakilala sa'yo dahil nakalimutan ko. How rude I am? Ako nga pala si Emily. Inabot niya sa akin ang kamay niya. Kaya naman pala hindi ko matandaan ang pangalan niya dahil hindi niya yun nabanggit sa akin. Maricel, pakilala ko rin sa kanya. So what is the reason you guys lost here? Napalipat-lipat ang tingin niya sa aming dalawa ni Chito. Umupo na lang na walang paalam si Chito at nakadikwatro pa. Gusto kong ipacheck siya sa'yo. Hindi na tuloy ang sinasabi ni Chito nang magsalita si Emily at pinutol lang nito ang sasabihin ni Chito. Ah yes, of course, I know it. Because she's pregnant, isn't it? Nagpapalit-palit ang tingin ni Emily sa aming dalawa. Nalaki ang mga mata ko sa sinabi ni Emily. Di pa nga ako handa na malaman yun ni Monster pero ngayon halos hindi makapaniwala sa narinig si Monster. Nanlalaki ang mga mata nito at sabay tingin sa akin. Is it true? Sa ngayon ako naman ang tinatanong niya. Napayo ko ako dahil sa pagsisinungaling ko sa kanya at ngayon alam niya na hindi pa galing sa akin. Tumango na lamang ako bilang sagot sa kanya. Halos hindi siya makapaniwala sa sagot ko. Tumayo na lang ito at niyakap ako. Sa harap ni Emily binuhat niya ako, ang mga braso niya sa bewang ko. Napasigaw pa siya. Ako na lang ang nahiya dahil sa reaksyon niya. Akala ko kasi magagalit siya dahil hindi ko sinabi kagad sa kanya pero kabaliktaran pala ang nasa isip ko. Dahil tuwang-tuwa pa siya ngayon. Wala siyang pakialam kahit nakakaabala kay Miss Emily ang pagsigaw niya at paggawa ng eksena sa harapan ni Emily. Nakakahiya. So you are the father? Congrats to the both of you. Bati sa amin ni Emily. Ibinaba na rin ako ni Chito at humarap na kay Emily. I want to know if my baby is fine. Sabi ni Chito kay Emily at pinaupo niya ako sa tabi. Hindi naman siya halatang tuwang-tuwa. Masayang masaya siya nang malaman niyang buntis ako. May kung anong kumiliti na naman sa damdamin ko. Now I realize Chito is the most caring man in the world.
Even if he's very bad boy, he still shows the softness of his heart. Napapangiti ako habang pinagmamasan kong tuwan-tuwa si Chito na buntis ako. Napapangiti kasi ito. Masayang masaya siya na buntis ako. Pagkatapos ako ma-check ni Emily ay maayos naman ang lahat sa akin. Nagpaalam na rin kami kagad kay Emily. Pauwi na kami ni Chito at hindi siya matigil sa pagtatanong sa akin kung anong gusto kong kainin. Sa ngayon wala naman akong gustong kainin. Ibang-iba ang mga kilos niya ngayon. Mas lalo niya akong inalagaan. Inilalayan pa niya akong pumasok sa kanyang kotse na parang malaki na ang tiyan ko. He's so caring. Dama ko ang pag-aalaga niya sa akin. Pagkapasok ay hinalikan naman niya ako sa noot, sinuot ang seatbelt sa akin. Kailangan kong ingatan na mag-ina ko. Sambit niya. Napapangiti na lamang ako. Do you want to eat? Dadaan na tayo sa restaurant para kumain. Yaya niya sa akin, tumango na lang ako. Binuhay niya na ang makina at sumulya pa siya sa akin bago tuloy na pinaandar ang kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho ay nakahimas naman ang isang kamay niya sa tiyan ko. Chito, saway ko sa kanya. Uhay, gusto ko lang madama si baby. Sabi pa niya. Focus ka na lang muna sa pagmamaneho. Mamaya ka na humimas ang todo. Biro ko pa sa kanya at may kuhuligan naman ang ngiti niya sa akin. Really? Ngumisi naman ito. Ano bang naiisip nito sa sinabi ko? Pagkatapos ng mahabang biyahe, huminto kami sa isang restaurant. Ang dami pa niyang na-order na pagkain pero ni isa wala akong ginalaw. Bakit hindi ka kumakain? Don't you like the food? Gusto mo ba na order pa ako ng iba? Pag-aalala niya. Mabilis naman akong umiling. Hindi ko na nga kinain ang in-order niya tapos order na naman siya ng iba. Hindi na, wala akong ganang kumain. Danging sagot ko na lang. Tinitigan niya ako. Then what do you want to eat? Tell me, kahit isang lupa-lupa yan sa Pilipinas, kahit outside the country, I'm going just to give you what you want to eat. Napatitig na lang ako sa kanya. Seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya at hindi siya nagbibiro. Eh paano kung gusto ko ng snow? Gusto ko umulan ng snow, magagawa mo ba? Biro ko sa kanya. Natahimik naman siya bigla at napaisip. I will make snow. That very simple. Seryosong saad niya. Napatitig na lang ako sa kanya. Sa mga sinasabi niya, seryoso talaga siya nang sabihin niya to. Baka mamaya gagawa nga to ng paraan para lang mag-snow sa Pilipinas. Pero alam ko namang malabong mangyari yun. Samantala, Chito Jackson's POV. Bakit naman hindi ka mapakali? Panggugulo sa akin ni Alvin. Nag-iisip ako kung paano ko gagawin ang hiling ni Maricel na mag-snow. Para akong baliw, sineryoso ko ang sinabi niya. Nababaliw na ba ako? May alam ka bang paraan para magka-snow? Isang malakas na tawanan ang narinig ko mula sa aking mga tauhan. Sinaman ko kagad sila ng tingin. Tinatawanan niyo ba ako? Galit na tanong ko sa kanila. Kung pwede ko nga lang silang itapon sa kung saan lupadop ng dagat, ginawa ko na. Boss, seryoso po ba kayo dyan? Tanong naman itong si Richie. Iba talaga nagagawa ng pag-ibig. Sabat naman ng isa kong tauhan. Siyempre umiibig si boss eh. Lahat ng umiibig nagiging corny when it comes to love. At si Alvin naman ngayon ang nangaasar sa akin. Mga walang hiya. Now kayong lahat, 300 push-ups. Now! Utos ko sa kanila. Kanya-kanya naman sila ng peso at nag-push-up na nga sa aking harapan. Iniwan ko muna sila at nagtungo sa aking table. Gusto ko lang mag-isip. I'm restless and I just can't believe I'm going to be a dad. Nakakapag-isip na ako. I will surprise Maricel. I will give her the snow she asked for. Habang nag-iensayo silang lahat, abala naman ang pag-iisip ni Chito kung paano gagawin ng lahat. Gusto niya kasing masurpresa si Maricel. Pero parang kulang ang mga ideya niya. Baka hindi matuwa si Maricel. Kapag hindi nagtagumpay ang plano niya, may pangalawa pa naman siyang option sa tiyo ng ipapalakad niya kay Alvin. Sabi ko naman kasi sa'yo, wag mo nang tawanan si boss. Itutuloy na pala natin. Sisihan ng mga tauhan ni Chito. Si Richie pang sinisi nilang lahat at patuloy pa rin ng mga to na nagpo-push up. After you do push-ups, you all follow me. Utos niya sa mga to at agad namang nagsitayuan ng mga to at sumunod kagad sa kanya. Dinala niya ang mga to sa basement. Binigyan niya to isa-isa ng styrofoam. Agad naman napakamat ang kanyang mga tauhan. Ano pong gagawin namin dito, boss? Nagugulahan na tanong ni Richie. Kainin mo. Piloso pa naman ang sagot ni Chito. Pinipigil na nilang matawa dahil kapag natawa na naman sila, may panibago na naman silang parusang ibibigay sa kanila. Tumigil ka na kasi, hintayin mo na lang kasi instruction ni boss para hindi ka masabon.
Isipin mo in love si boss kaya gagawin niya lahat mapasaya lang si Miss Maricel. Bulong ng isang tauhan kay Richie. Ganun ba yun? Kapag in love nagiging corny? Kumakamot na naman sa ulo na sabi ni Richie. Mararanasan mo rin yan. Sagot naman ito. Natigilan lamang sila sa pagbubulungan ng masamang makatingin sa kinaroroonan nilang kanilang boss. Askasin nyo ng pinong-pino mga styrofoam. Instructions ni Chito. Ano pang gagamitin natin pangkaskas, boss? Masamang tingin na naman ang pinukulit Chito sa kanyang tauhan. Baka gusto mong gamitin ang ngipin mo. Pilosopo na naman ang sagot ni Chito at natigilan silang lahat at nagbalik na ulit sa ginagawa. Boss, ipagawa niyo na sa amin lahat, wag lang to. Masyadong maraming gawain to. Reklamo ni Richie. Then leave. Napakamot muli sa ulo si Richie. Gagawin ko na, boss. Alang-alang kay Dina. Agad na nagtakip ng bibig si Richie. What? Dina? Are you referring to my sister? Bahagyang lumapit si Chito kay Richie. Tinitigan niya ang binata. Yes, boss. Matapang na sagot ni Richie sa kanya. Agad na binatukan ni Chito ang noo ni Richie. Sa tingin mo ba papayagan ko makalapit ka sa kapatid ko? I don't want my sister to have a mafia boyfriend. Itanong mo yan sa kukote mo. And of course your father. I don't like your father. Masyadong kurap. Chito said. Hindi naman ang dad ko ang naliligo sa kapatid niyo, boss, kundi ako. Sagot pa ni Richie at nagdadahilan pa. Samantala, Maricel's POV. Nasa kusina kaming dalawa ni Manang dahil tinutulungan ko siya na magluto. Wala naman akong magawa kaya napag-isip-isip kong tumulong na lamang sa mga gawain. Tahimik ang mansyon, walang pag-alagala ng mga tauhan. Nasaan kaya sila? Umalis kaya sila? Sigurado ako iha, kamukha ni boss sa magiging anak niyo. Basag ni Manang sa katahimikan at napalingon naman ako sa kanya. Paano naman ako, Manang? Nagtatampo na kunwari na sabi ko. Siyempre kayong dalawa ang kamukha, pero more kay boss, pinaglilihan mo ata si boss eh. Dagdag pa ni Manang. Magsasalita pa sana ako pero hindi na natuloy dahil sa tumatakbong lumalapit sa amin si Stella. Miss Maricel, halika dali. Bigla na lamang akong hinila ni Stella. Pinigilan naman siya ni Manang pero hindi na nagpapigil. Maging si Manang ay hinila na rin niya palabas. Anong meron ni Stella? Habang hila pa rin niya ako. Tinan niyo po sa labas, may snow. Tumaas kagad ang kilay ko. Bali ba tong sa Stella? Paano magkakasaw sa Pilipinas? Nasa labas na nga kami at napaawang ang labi ko sa nakikita ko. May bumabagsak mula sa itaas at parang snow pero hindi naman malamig kaya nakakasiguro kung hindi yung snow. Pagtingin ko sa aking harapan nakita ko si Chito. Nakangiti kasama ang mga tauhan niya. Napangiti ako nang wala sa oras. Ang corny ng monster na to. Talaga palang sineryoso niya ang sinabi ko. Wow! Napanganga si Manang. Lahat rin ng mga maid sa mansion ay nanonood. Namangha ako at parang gusto kong batukan si Monster. Wow! Ang sweet ni boss! Sigaw ni Stella na kinikilig ata. Hindi ko alam kung namumula ako pero uminit ang pisngi ko. Do you like it? Sigaw ni Monster sa gitna ng naglalaglagan na parang snow. Ano kayang ginawa niya para makagawa ng ganito? Pwede na rin at bigla ako napangiti nang wala sa oras. I know this is not the snow you're looking for. It was just a fake snow. At least you smiled. Sabi pa niya. Magsasalita na sana ako pero naunahan na ako ng mga tauhan ni Chito. Epic fail daw, boss. Salib na sagot ko nang maririnig niya. Si Rich ang sumagot sa tanong ni Monster. At ang ngiti ko'y napalitan ng tawa. Masamang tingin naman ang binigay ni Chito kay Richie. I made an effort for this at ngayon ko lang narinig na nagmura ng ganyan si Chito. Napamura siya ng Tagalog dahil sa inis niya kay Richie. Effortless daw, boss, sabi ni Miss Maricel. Hindi naman kayo nag-effort para dito kundi kami. Sigaw pa muli ni Richie at binuking pa nga siya ni Richie. What the? Bakit ba ikaw ang sagot ng sagot? Napipiko na ata si Chito kay Richie. Natatawa na lang ako pinagmamasdan silang dalawa. Mukhang asar na asar talaga siya kay Richie. Tumingin naman siya muli sa akin at hindi ko masyado feel na may snow pero sapat nang napangitinan niya ako. Nag-thumbs up naman ako sa kanya. Hindi ko inaasahang lalapit pa siya sa akin. Naglakad sa gitna ng umuulan na ginawa niyang snow. Sa isang iglap lang, nakalapit siya sa akin at hinapit niya ako sa aking bewang. Hindi ko nakikitang masayang masaya ka. Bulong niya. I want you to be happy. Bulong niya muli sa akin. So get dressed and let's go.
I will take you to a place where there is snow. Dagdag pa niya. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi ba siya nagbibiro? Ngayong araw na to? Hindi ka ba nagbibiro? Ay samantong ideya mo ah. Kunwari ko pa at napatingala sa kawalan. Wala na naglalaglagan at tapos na siguro. I find it corny. Sagot niya. Why would you put up with a fake snow when I can take you to a real snow? Dagdag niya pang muli. Bumilog ang labi ko sa sinabi niya at hindi ba siya nagbibiro talaga? Come on Maricel, do you want me to lift you up just to go upstairs and get dressed? Baka hindi ka makakapagbihis kapag ako nagdala sa isa taas. At tuloy na kitang huhubaran. Pilyong ngiti niyang sabi sa akin. Bastos, isang batok naman ang napala niya mula sa akin at tinawanan niya ako. Gumalaw na nga ako para sundin ang sinabi niya. Baka totohanin pa niyang sinabi niya at hindi pa matuloy ang pag-alis namin. Excited na ako. Hindi mawala ang ngiti ko habang umakyat pa itaas. Huminga ako ng malalim at sobra-sobrang saya na nararamdaman ko. Tinagat ko ang labi ko habang nagbibihis ako'y may kumatok naman sa pintuan. Iha, ako to, papasukin mo ako at ako'y mag-aayos sa mga dadalhin mo. Si Manang pala. Agad naman ako lumapit sa pinto para pagbuksan si Manang. Nakabisa si Manang na mapagbuksan ko. Kasama po kayo Manang? Tanong ko kagad. Ay naku tong si boss, gustong isama ako. Sinabi ko na nga. Ayaw ko at ako hindi sanay sa mga eroplano. Talagang pinilit ako. Hindi mapinta mukha ni Manang nang sinabi niya yon at napatawa naman ako. Pinapasok ko ng tuloyan si Manang. Tuloy-tuloy naman si Manang sa aking closet. Manang ako na lang po ang gagawa niyan. Reklamo ko sa kanya at kaya ko naman kasing ayusin ang mga dadalhin ko. Ay naku iha, ako na, magbihis ka na lamang dyan at kanina ka pa hinihintay ni Mr. Rossi. Mukhang excited ata na masilayan ka. Manang naman, napapangiti na naman ako nang wala sa oras. Kanina pa ako napapangiti kapag naririnig ko ang pangalan ni Chito. Hindi maalis sa isip ko ang ginawa niya. Nakakainis kasi ang gwapo niya. Ang mga ngiti niya kanina at kapag napipikon siya, napakagwapo niya pa rin. Ay, alam ko na kung bakit ka nakangiti riyan. Napalingon ako kay Manang at napansin niya pa na nakangiti ako. Agad ko namang inayos ang sarili at inayos ang pagkakangiti ko nang wala sa oras. Tinikom ko ang aking bibig. Kinikilig ka kay boss. Tukso na naman ni Manang at kulang na lang tusukin niya ang tagiliran ko. Hindi po Manang, napapangiti po ako kasi may naisip ako. Palusot ko pa. Ako pa niloko mo na bata ka. Alam na alam ko yan dahil naranasan ko rin yan. Kaya wag ako hala. Bigla ako natawa sa pagkakabagets ni Manang. Natapos na rin kami at paglabas namin inakabihis na ang iba pa na tauhan ni Chito. Naroon si Dina at kasama pala siya. Agad na tumili si Dina nang makita ako. Agad na tumakbo palapit sa akin at niyakap ako. Mabuti na lang naisipan ni Kuya na isama ako. I'm so excited na. Tili ni Dina sa tenga ko at halos mabingi ako sa tilos ang tinig niya. Silang lahat balot na balot ng kanilang mga katawan while ako, eto medyo lantad pa ang aking braso. Hindi ko naisip na malamig ang pupuntahan namin. Why are you wearing like that? Hindi nga ako nagkamalit na pansin nga yun ni Chito. Gusto mo ba manig ka sa lamig mamaya? Dagdag pa niya. Ilapitan niya ako habang unti-unting hinubad ang mabalahibo niyang jacket. Di bali na ako malamigan, wag lang kayo ng baby ko. Isiluot niya yun sa akin at sabay bulong nito. Medyo napangiti naman ako sa banat niya. Araw-araw niya nila ako napapangiti. Hindi nga lang araw-araw kundi oras-oras ako napapangiti sa mga banat niya. Pinisil niya ang kamay ko. You're beautiful. Dagdag pa niya sabay halik sa labi ko. Sa harapan ng kanyang mga tauhan at sa harapan ng kapatid niya. Huwag namang PDA boss, maawa ka naman sa amin na walang mahalikan. Sigo naman ng kanyang mga tauhan at sinamaan niya lang to ng tingin. Kayong lahat hindi na kayo kasama. Pananakot ni Chito at naging tahimik naman biglang kanyang mga tauhan, takot lang na hindi maisama. Inalalay naman ako makapasok sa loob ng private jet. Tanging kami lamang ang laman ng jet. Isa-isang pwesto ang bawat isa at taasahan ko ng si Monster ang katabi ko. Napatingin ako sa kabilang pwesto. Andon si Dina katabi si Richie. Pari naman ang kunot noon ni Dina dahil sa pangulit ni Richie. Napangiti na lamang ako sa dalawa. Para mga aso at pusa. Sinulyapan ko naman si Chito sa tabi ko. Abala kasi ito ko sa kanyang cellphone. Chito, tawag ko sa kanya at medyo nagulat pa siya sa pagtawag ko. Yes? Saan ba tayo pupunta? We are going to Jeju Island, South Korea. Simpleng sagot niya at nanlaki ang mga mata ko.
Seryoso ba siya? It's winter time in Jeju, so I chose to go to Jeju. Muli abala, naukit siya sa kanyang cellphone at mukhang may problema siya. Kailangan din namin mag-Korean language. Wika ng tauhan ni Chito. Hindi ako marunong nun. Wika ng isa pa. Kung ako sa'yo mag-English ka na lang, at least they will understand you. Sabat naman ni Richie. Paano kung hindi rin marunong mag-English? Hay, ang kukulit nila. Mag-Tagalog ka. Pilosopo naman ang sagot ulit ni Richie. Si Richie lang ang kilala ko sa mga tauhan ni Chito. Lahat pala sila ang sarap kasama at ang ingay nilang lahat. Si Alvin naman, katulad ni Chito, abala din sa kanyang cellphone. Hindi ba kayo mananahimik? Ako yung naiirita sa inyo Sabay ni Dina. Mukhang nabibingin na si Dina sa ingay ng mga tauhan ni Chito. Tumayo si Dina at lumayo sa pwesto ni Richie. Sige, lumapit ka pa sa akin. Malilintikan ka. Banda ni Dina kay Richie.